Good morning. Basa na tayo nating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 11 February 2025. Nandito na tayo sa Aklat ng Talaan. Mga pangalang ginamit para sa Diyos sa Lumang Tipan. Pakisabayin ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto. Mga pangalang ginamit para sa Diyos sa Lumang Tipan. Sa tekstong Hebreo, ang kalikasan at karakter ng Diyos ay ipinakita at ipinahiwatig. Sa maraming kaparaanan, isa na rito ang mga pangalang ginamit upang tukuyin ang Diyos. Sa edisyong ito, sinikap na magamit ang mga pinakamalapit na katumbas na Tagalog para sa mga wikang Hebreong ginamit para sa Diyos. Diyos, Elohim, Yahweh, YHWH, ang Tetragrammaton. Ang mga Hudyo'y naniniwala na ito ang personal na pangalan ng Diyos ng Israel sa kanyang ipinahayag kay Moises. Exodus chapter 3 verse 14. Panginoon, Adonai, hindi binabanggit ng mga Hudyo ang Tetragrammaton sa kanilang pagbabasa at pagsasalita, tanda ng matinding paggalang sa Diyos. Sa halip, ang binabanggit nila ay Adonai sa salin ng Lumang Tipan sa wikang Grego, LXX. Minarapat ng mga tagapagsalin na panatilihin ang ganitong kaugalian kung kaya't isnanalin nila sa Tetragrammaton bilang curious na ang kahulugan ay Panginoon. Panginoong Diyos, Adonai Elohim. Panginoong Yahweh, Yahweh Elohim. Yahweh makapangyarihang Panginoon, Panginoong makapangyarihan, Adonai YHWH, Baoth. Makapangyarihang Diyos, El Shaddai, Genesis chapter 17 verse 1. Chapter 28 verse 3, chapter 35 verse 11, chapter 43 verse 14, chapter 48 verse 3, Exodus chapter 6 verse 3, Bilang chapter 24 verse 16, Ezekiel chapter 10 verse 5. Kataas-taas ang Diyos, El Elyon, Genesis chapter 14 verse 18, Genesis chapter 14 verse 18, verse 19, verse 20, verse 22. Bilang chapter 24 verse 16, Deuteronomy chapter 32 verse 8. Diyos na nakakakita, Elroy, Genesis chapter 16 verse 13. Chapter 16 verse 13. Pakisabayan ako ng basa guys. Ang hirap bigasin itong mga nakasulat na dito. Yung Diyos na nakakakita, Elroy, Genesis chapter 16 verse 13. Diyos na walang hanggan, El Olam, Genesis chapter 21 verse 33. Yahweh na aking watawat, YHWH, Nisi, Exodus chapter 17 verse 15. Yahweh na nagkakaloob, YHWH, Yeri, Genesis chapter 22 verse 14. Yahweh na manggagamot, YHWH, Rapa, Exodus chapter 15 verse 26. Ang 12 lipi ng Israel, ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang mga Israelita ay nagmula sa isa sa mga lipi ng Israel. Gayunpaman, ang mga lipi ng Ephraim at Manasseh ay maituturing na kakaiba sapagkat ang mga kabilang sa mga liping ito ay nagmula sa dalawang anak ni Jose, na isa sa mga anak ni Jacob. Ito ay maaaring dahilan sa pagkakatalaga sa lipi ni Levi upang maglingkod bilang mga pare para sa lahat ng lipi. Bilang chapter 18 verse 20. Minsan, ang mga dayuhan ay maaari ring mapaanib sa mga Israelita. Exodus chapter 12 verse 38, Deuteronomy chapter 23 verse 1 to 8, at ang aklat ng Ruth, at ang mga taong ito ay mapapabilang sa isa sa mga lipi. Asher, sa wikang Hebreo, ito'y katunog ng salitang masaya. Tumira ang liping ito sa baybayin ng dagat Mediteraneo. Bagalan nyo ng bigas guys para hindi kayo magkamali. Mula sa bundok ng Carmel hanggang sa hangganan ng lungsod ng Tiro, Benjamin, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito ay
anak na pagpapalain. Naging bahagi ng liping ito ang pagitan ng Bethel at Jerusalem. Nang humiwalay ang mga liping nasa hilaga, tanging ang liping ito ang nanatiling kasama ng Juda at binuo nila ang timog na kaharian. Dan sa wikang Hebreo, katunog ng salitang ito ang panig sa akin ang hatol. Unang tumira ang liping ito sa kanluran ng Juda, Benjamin at Ephraim. Subalit ng kami ng mga Filisteo ang kanilang lugar, napilitan silang tumira sa loobang bahagi ng hilaga ng Israel. Ephraim, sa wikang Hebreo, ang salitang ito'y katunog ng pinagkalooban ng mga anak. Isa ito sa pinakamalaki sa mga lipi na punta sa kanila ang hilagang bahagi ng Benjamin at bandang timog ng kanlurang Manases. Gad, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng salitang ito'y mapalad. Tinirhan ng liping ito ang silangang bahagi ng ilog Jordan mula sa dulo ng hilagang dagat na patay sa bandang hilaga ng ilog Jabok. Isokar, sa wikang Hebreo, ang salitang ito'y katunog ng ginantimpalaan. Ang timog kanluran ng lawa ng Galilea ang kanilang naging bahagi. Juda, sa wikang Hebreo, ang salitang ito'y katunog ng pupurihin. Tinirhan ng liping ito ang maburol na bahaging kanluran ng dagat na patay ng ang 10 lipi sa hilaga ay mag-aklas laban sa haring pumalit kay Solomon. Tanging ang Benjamin ang natirang kasama nito upang buuin ang timog na kaharian o kaharian ng Juda. Levi, sa wikang Hebreo, katunog nito ang salitang mapapalapit. Ang liping ito ay may natatanging bahagi mula kay Yahweh. Sila ang maglilingkod sa tabernakulo, kaya't sila'y hindi binigyan ng lupang kaparte, sa halip sila'y binigyan ng mga natatanging lugar na titirhan sa bawat lipi. Sila rin ang tumatanggap ng mga ikasampung bahagi inihahandog ng mga Israelita. Manases, sa wikang Hebreo, ang salitang ito'y katunog ng niloob na malimot, tinirhan. Inito ang dalawang bahagi. Una, ang silangang Manases ay tumara sa silangan ng ilog Jordan at hilaga ng ilog Jabok sa mga lugar ng Bashan at hilagang Gilead. Verse 2, ang kanlurang Manases ay tumira naman sa kanluran ng ilog Jordan hanggang sa hilaga ng Ephraim. Neftali, sa wikang Hebreo, katunog nito ang salitang labanan. Tumira ang liping ito sa mga bahaging hilaga at kanluran ng lawa ng Galilea. Ruben, sa wikang Hebreo, ang salitang ito'y katunog ng narito ang isang anak na lalaki, ang bahaging silangan ng dagat na patay mula sa ilog Arnon sa bandang timog hanggang hilagang dulo ng dagat na patay. Simeon, sa wikang Hebreo, ito'y katunog ng salitang narinig. Tumira ang liping ito sa timog kanluran ng Juda, subalit di nagtagal ay halos naging bahagi na rin ng Juda. Zebulon, sa wikang Hebreo, katunog nito ang salitang pahalagahan. Ang hilaga ng Manases mula sa silangang dulo ng bundok ng Carmel hanggang sa bundok ng Tabor ang naging bahagi ng liping ito. Ang 12 apostol ni Hesukristo. Ang apostol ay isang taong pinili at isinugo ni Hesukristo upang ipangaral ang magandang balita, Biblia. Ay, magandang balita lang pala, sorry. Okay, ulitin ko. Ang apostol ay isang taong pinili at isinugo ni Hesukristo upang ipangaral ang magandang balita. Ang talaan ng 12 apostol ni Jesus ay mababasa sa Matthew chapter 10 verse 2 to verse 4, Marcos chapter 3 verse 16 to verse 19, Lucas chapter 6 verse 14 to verse 16, Gawa chapter 1 verse 12 to verse 13. Hindi nagtagal, tinawag ding apostol ang ilang mananampalataya tulad ni na Pablo, Santiago na kapatid ni Jesus, at Bernabe. Andres, kapatid ni Simon Pedro, nagsabi kay Pedro na si Jesus ang Kristo. Bartolome, maliban sa mga talaan ng mga apostol, hindi na binanggit pa sa ibang bahagi ng bagong tipan ang apostol na ito. Felipe, mula sa Bethsaida at kalugaran ng magkakapatid na sina Simon, Pedro at Andres. Juan, isa sa mga pinakamalapit na apostol ni Jesus, anak ni Zebedeo at kapatid ni Santiago.
Pinapaniwalaang siya ang may akda ng aklat na magandang balita na nakapangalan sa kanya. Judas Iscariote, ang apostol na nagkanulo kay Jesus na sa halagang 30 pirasong pilak. Mateo, isang maniningil ng buwis nang siya'y tawagin ni Jesus upang sumunod sa kanya, tinawag ding Levi. Pinapaniwalaang siya ang may akda ng aklat na magandang balita na nakapangalan sa kanya. Matyas, hindi siya kabilang sa orihinal ng mga apostol ni Jesus, subalit siya ang napiling papalit kay Judas. Yung nagtaksil, guys. Si Matyas ang pumalit. Yung nagtaksil kay Judas ba? So, kailangan ng kapalit ni Judas. Kaya Matyas yung ipinalit nila. Simon Pedro, tumayong pinakapinuno ng mga tagasunod ni Jesus matapos na siya umakyat sa langit. Siya kapatid ni Andres. Simon, tinatawag ding Makabayan. Santiago, anak ni Alfeo. Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan. Tadeo, kilala rin bilang Judas na anak ni Santiago. Thomas, tinatawag ring ang Kambal. Sino yung Sino yung sinasabi dito kapatid ni Jesus? Di ba may sinabi siya rito kanina kapatid ni Jesus? Ayan Santiago na kapatid ni Jesus. At Barnabé. So, ba't dito nakalagay na Santiago anak ni Alfeo? Sinong Alfeo? Tapos, isa pang Santiago anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan. Pero dito kapatid ni Jesus, doon ba sa guys? Sa headings. Ewan ko, kayo na lang ang magbasa para hindi tayo malito. Mga mamahaling bato, mineral at pabango. Agata, mamahaling bato na may iba't ibang kulay, ngunit karaniway puti at kulay pula. Aloe, pabangong inilalagay ng mga Hudyo sa damit ng bangkay. Alabastro, batong manilaw-nilaw at di lubhang matigas. Ito ginagawang florera. At sisidla ng mamahaling pabango at pumada. Amatista, mamahaling bato ng karaniwang kulay obi o morado. Berilo, mamahaling bato na karaniway berde o berdeng maasol-asol. Calcedonia, mamahaling bato na karaniway kulay abo o gatas. Coral, marikit na bato na matatagpuan sa dagat. Ito'y karaniwang ginagamit na palamuti sa alahas. Cornalina, mamahaling bato na karaniway pula. Jasper, mamahaling bato na may iba't ibang kulay. Ang jasper na binabanggit sa Biblia ay alinman sa berde ang kulay o batong malinaw. Nardo, isang uri ng mamahaling pabango na nakukuha sa halamang ganito rin ang pangalan. Onyx, mamahaling bato na iba't iba ang kulay. Safiro, mamahaling bato na karaniway asul. Topaz, mamahaling bato na karaniway dilaw. So, bukas na itong guys, kasunod. Bye everyone. God bless.